Hello, welcome back po sa Finding Hope with Ami. Ngayon po, ang guest natin ay isang mas lalong special sa akin ngayon to kasi alam niyo pa, naging anak ko na siya. Naging kaibigan na rin. Marami na kaming pinagsamahan na projects. Napakagandang babae, mula ulo hanggang paa. Napaka-talented, magaling na artista, magaling kumanta. Ay, napakasipag po niya. Businesswoman. At napakamatulungin na babae. Mga kapatid, welcome po natin si Miss Aramina Hazel, ang kanyang nickname na totoo. Hello, Ate Ami! Kumusta? Hello, everyone! Ito, mabuti, Ate Ami. Grabe. Congrats sa iyong vlog. Maraming salamat. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Ito, syempre, yung work pa rin. Meron akong show sa TV5, yung Pajak Princess with Miles Ocampo. And I also have private time with Ara na nag-guest ka rin. Yes, Thank you for nag-enjoy ako. guesting. It's a podcast sa One News PH every Wednesdays, yun, 9 p.m. And may magandang araw sa Net25 naman, every Saturday, 3 to 4 p.m. Grabe, napaka-busy. Yung kabisihan mo niyan, bakit? Anong pinanggagalingan niya? Bakit ganyan ka kasipag, ganyan ka ka-inspired magtrabaho? Maraming binibigay si Lord na blessing. Hindi ko tinatanggihan. Simula bata ka, ganyan na? I guess. Paano ka nagsimula ba? Saan ka muna lumaki? Sa mami ko, sa Marikina, tsaka sa Santolan, Pasig. And then? Pag ganon-ganon ako, kasi nga nagiwalay yung parents ko. Okay. So, minsan, dito ako sa Santolan. Tapos, may araw naman dito ako sa Marikina. Ang alam ko, 21 years old ka na nung nakilala mo yung biological, yung biological father mo. father ko, yes. 21. Pero before ka mag-21, before ako mag-21, syempre nag-ano na ako, umiwalay na ako sa mami ko noon. Nakabili na ako ng bahay sa Quezon City noon. Tapos yung mga roles mo noon, yung mga pa-sexy. Oo nga. Oo, kasi hindi naman parang rebelde. Kaya lang, nung time nun kasi sobrang daming wholesome. Ang daming wholesome, hindi ako mapansin. Kaya sabi ko, parang kailangan, may gawin kang something para mapansin ka. So, ginawa mo yun? Para hindi kasi maiba naman. Hindi ako nagiging bide. Ang mami ko laging sinasabi, hanggang extra ka lang, hindi kasi sikat. Ang cute ni mami. Sabi ko, mami, ayan bida ako. Yun nga lang. Ibang style niya ng pang-encourage, Sina-challenge ka. Sina-challenge ako. Kaya naging challenger. Naging challenger ako sa life. Oh, yun. So, naging happy ka naman sa naging takbo ng career mo? Naging happy naman ako. Siyempre, along the way, mahirap din. Kasi I came from a conservative family na nagsisimba kami. Yung ganon, religious din somehow. Kumbaga, hindi ako sanay sa ganung buhay. Okay. Nagbago ba yung takbo? Hanggang ilang taong kayo mga pa-sexy, tapos nag-iba? Nag-iba na nung nabigyan ako ng award. Anong year ito? 2002. Okay. 2002. Kumbaga parang mas serious na yung mga ino-offer sa akin. Well, serious din naman yung mga may konting pa-sexy lang. May pa-sexy lang. More on ng pagpo-promote is more on pa-sexy. Pero nung after Mano po, yung kasama sa promotion, acting Hindi lang pa-sexy. Kumbaga parang ang binebenta yung story na at saka yung galing daw sa pag-arte. Yes, acting piece na kasi talaga yung... Acting piece na. Oo, yung Mano po eh. After Mano po yun, yung Huling Birhen, parang mas more challenging yung character ko doon. At doon ako humakot ng awards. Wow, congratulations. Yung movie na yun. Ayun, best yung actress Ang Huling Birhen sa Lupa. Oo. So simula nun, naging choosy ka na? Hindi naman ako naging choosy. Pero napaswerte din naman ako kasi yung mga ginawa kong sexy films, okay din naman yung mga director, Ate Ami, sila Mario J. De Los Reyes. Ay, magaling. Oo. Mel Chonglo. Oo, matitinong pelikula talaga. Joey Reyes. Oo naman. So, maayos yung mga napuntahan kong directors. And yung mga ibang films na ginawa ko, mga action films. Oo. So, maayos ang career mo noon.
Pagdating na sa personal, Sa personal. kumusta ang puso mo ng mga panahon na yon? Doon tayo hindi nagkakaayos minsan. Hindi, may umaayos naman din, pero dumarating din talaga sa point na siguro pag hindi kayo para sa isa't isa, natatapos din. Kasi ako, Ate Ami, pag nagrelasyon ako, matagal. Oo. Gusto mo yung totoo no? Ayaw mo ng laro-laro lang. Ayoko ng parang yung months lang, Oo. tapos iba na naman. Oo. Parang hindi. Oo. Nag-i-invest talaga ako sa feelings ko. Oo. Tapos, ayun, syempre, nagkaroon ng mga controversial sa love life. Ayun yung parang hurdle mo while you're having a career. Dumating sa point na alam ko, itong lalaki na to, gusto na mag-settle down, pero ako, ngayon pa lang nagsistart ang career ko, parang I cannot give up this. Diba? Oo. Parang, Mas pinili mo yung mas pinili ko yung career ko kesa mag-settle down with this guy. Kasi pag nag-asawa kayo, ayaw niyo na mag-showbiz ka, gano'n? Hindi naman, parang nagkaroon ako ng love life na isa marrying type na. And then, kailan dumating si Mandy sa buhay? 2014. 2014. Okay. Kasi si Mandy, noong 2013 nakunan ako. Oh. Parang nasad ako noon. Pero December ako nakunan, 2013. December 2014 ako nanganak kay Mandy. Oh. Kaya yung grief ko, parang sandali lang. Nung panahon na yun, hindi ka pa rin ready magpakasal? Nung pinanganak mo si Mandy? Medyo napangakuan eh. Kasi napapag-usapan naman namin na kwentuhan lang. Tapos hindi natuloy? Oo. 3 months old yung anak ko, naghiwalay kami. Oh. Yun yung pinaka-hardest part ng life ko na siguro nakatulong din sa akin yung pagiging positive thinker ko. And kahit naman yung nag-challenge yung mami ko sa akin, na ang napulot ko sa kanya yung maging madasalin. Christian na ako nung nanganak ako kay Mandy. So kasi mga 3 years before I got pregnant, doon ako na-convert maging Christian. So, nagbabasa ako ng Bible noon. Oo. Alam ko na ang tamang pagdasal. Oo. Ano yung tamang pagdasal sa'yo? Acts. Okay. Acknowledge Him, confession, Oo. thanksgiving, tapos supplication. supplication. Okay. Kasi dati, nire-recite ko lang. Hindi galing sa puso. Hindi galing sa utak lang. Hindi galing sa puso. Tapos, yung mga request mo lang, sasabihin ko lang, ganun lang. Oo, dahil may kailangan ka lang. Yes. Kailan nag-start yung mula sa puso na panalangin? 3 years before I got pregnant. Oo. Ano yung inattendan mo 3 years bago ka... Umattend muna ako ng disciple group, D group. Okay. Tapos yun lang, ini-explain lang sa akin yung nakaano sa Bible. Oo. Kasi, nung iba pa yung religion ko noon, ko masyado nalilinawan sa, like, syempre may mga verses, hindi na-expound, hindi na papaliwanag. Okay. So, when I attended the D group, ine-explain sa akin kung ano ibig sabihin ng verses. Oh. Kasi di ba minsan parang ang lalim? Oo. So, mas naiintindihan ko Oo. pag merong ganung Bible study. May natatandaan kang verse na nagustuhan mo? Na naliwanagan ka? Well, yung for, I know the... Plans I have for you? Yes. Plans to give you hope and a future? Plans not to harm you? Yes, Oo, yun. Oo, Jeremiah 29:11. Jeremiah, yes. Oo, 29:11. Iyon talaga yung umano sa akin, yung verse na yun. Ano naging tama sa'yo yung verse na yun? Parang lahat ng nangyayari, hindi ka para saktan ni Lord. Amen. Okay. Merong magandang ikapupulot niyan, situation na yan. Oo, may dahilan. May dahilan. Wow. So, because of that verse, yun yung nag-hold sa akin in every
situation, problem, syempre normal na masasaktan ka, may iiyak ka. Pero, hindi siya forever. Alam mo, pag binasa mo na yun, minsan talaga uma-appear siya eh. Parang pinapaalala sa'yo, no? Bigla mo makikita sa TV, pag ganun mo makikita mo sa book. Minsan nga sa billboard. Oo. Nasa EDSA ka lang, tapos biglang, Oo nga naman. Oh, Lord. Parang nandiyan, Yes. anak, nandito lang ako. Yun ang sinasabi sa'yo. So parang, grabe talaga magbigay ng sign si Lord. Hindi ako very vocal about it sa ganyan, pero sobrang madasalin ako. Ano pinagdadasal mo? Madami. Lahat. Family, health, give me strength, gawin niya akong maging matibay. Yung magkaroon ng asawa, pinagdasal mo? Pinagdasal ko. 2015 ako nahiwalay. So from 2015, after 6 years, siya binigay ni Lord. After 6 years of praying. Araw-araw mo pinagdadasal? Wow! 6 Hindi years. dumating sa point na sumuko ka? Hindi ako nawawala ng pag-asa kasi nung nalaman ko kinasal si Tita Boots Anson Roa. Oo nga. So, na-inspire ako doon, honestly. Oo. Tapos, nung kinasal si Lot, dala yun, alam mo yung parang nagpapatawa ako, pero, syempre, minsan may fear ka, pero, nararamdaman ko bibigay ni Lord eh. Ano yung fear na pumapasok? May fear ka na, hindi kaya tatanda akong dalaga. Kailan sinagot yung panalangin mo? Paano sinagot? Noong 2018, may na-meet ako, pero syempre hindi ko naman pa sure kung siya yun. Kasi may iba rin namang nagpaparamdam. Tapos parang nangyari, umabot ng pandemic yung ligawan. So sa lahat ng mga nanliligaw, siya yung natira. Okay. Yung iba, na-lock in na rin sila sa bahay nila. Okay. Oo, na-lock in So na. parang hindi na rin sila nagparamdam. Oo. Okay. And then siya, tuloy-tuloy, persistent, hanggang sa exclusively dating. Okay. And nag-work din naman ako. Minsan, bibisita lang para mag-hi. Okay. Kahit malayo. Tapos, naging kami na. Tapos, nag-propose siya. After 2 years. After 2 years nag-propose. Mm-mm. Ano pakiramdam na nag-propose? Nagulat ako. Kasi, yung pala pakiramdam nung naka-face shield pa ako eh. Kasi di ba yung akala mo wala, takot kang tumandang-dalaga, Yeah. tapos biglang eto. Oo, tapos nagulat ako kasi andun din si Mandy. Kasi nung umalis ako ng bahay, andun yung daughter ko. So parang shock ako, ha? Paano ka nakarating dito? Sa Laguna ako na-propose. Taping. Hindi, nag-ano lang kami noon, nag-register kami noon, nung time na yun. Register for? Para dun sabi niya, mag-register tayo kasi nga, ano siya eh, parang tatakbo siya doon. Okay. Sabi niya, doon ka na lang Oo. bumoto. Oo. Sabi ko, okay. Tapos sabi niya, mag-dress ka. Sabi ko, ganun ba mag-ano doon? Mag-rehistro lang para maging botante. Ganun ba mag-rehistro doon? Kasi sa QC, ano lang eh, Kung ano lang gusto nakapants mo. ka Oo, lang. oo. Hindi kasi may mga media. Okay. Okay. Oo. May media kasi syempre artista ako. Oo. Pero ang ganda-ganda ng kasal mo. Oh, thank you. Sobrang feel na feel ko yung love niya. Mm-hmm. Kasi grabe yung mga hiniling ko, binigay niya. Love ni Lord. Oo. I guess hindi rin kasi ako, never ko siyang kinwestiyon. Kahit hindi pa ako Christian noon. Natutunan kong wag siya questionin. Hiwala ka lang. Kumbaga, sobrang nilalagay ko sa mind ko, love niya tayo. Madami akong heartaches. Oo. Madami. Maraming hindi na-expose. Eh, noong mga panahon na yun, tumatawag ka sa kanya. May iyak ka sa kanya? Oo. Paano ka umiyak sa kanya? Gaganon ako ng unan. Oo! Nakaka-relate ako dyan. Sumisigaw ka rin sa unan. Sumisigaw ako sa unan. Para hindi marinig ng kapitbahay o ng mga tao sa bahay. Yes! Sumisigaw ako sa unan. And dumating pa sa point na nag-hiking ako. Gusto kong mahanap yung purpose ko.
mga 14 mountains ang naakyat ko. Wow. The first mountain na inakyat ko, Mount Pulag. May kasama pa akong yung asawa ni John Marini, si Gerard Pesaras. Malapit din yun kay Lord eh. So, pag-akyat namin sa summit, wow, para kang nasa heaven. Pero yung feeling, yung joy, yung feeling, kasi biro mo after hardship ng pag-akyat mo, 5:30 in the morning, aantay mo yung sunrise. Very solemn. Lumuhod kami. Tapos, umiiyak ako. Pinagdasal ko, sabi ko, Lord, kayo na po bahala sa amin ng daughter ko. I'm still broken. Sabi ko, kayo na bahala sa journey ko. Ganun. Tapos, ang sarap ng feeling. Kaya, nagustuhan ko yung pag-akyat ng bundok. Kasi, kaya nakalabing-4 ka. Oo, nakalabing-4 ako. Kasi parang, you're out of the city, malapit ka sa nature, mas nakakapag one-on-one ka. Nakwento mo kanina, mayroon ka rin sumali ka doon sa Field Chai Retreat? Yeah, yung sa Field Chai Retreat, first time ko umattend ng retreat, 3 days yun. Yun, parang nakikisama lang ako. Na kanta, makikinig, ganyan. After 3 days, there's one song na wala naman, sinasabayan ko lang yung song. Parang tinamaan ako habang kinakanta ko yung song. Habang kinakanta ko yung song, iyak ako ng iyak. Nang hindi ko maintindihan bakit ako umiiyak. Kaya after that, dinownload ko yung song na yun eh. Anong kanta to? At the Cross. At the Cross. Kabisado mo? Ng Hillsong. Oo. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Ayun, ang ganda, no? Diba? What can separate me now? Sabi nga, nothing can separate us from the love of God. Kasi yung stanza niya, yung, Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Iyon. So kahit palpak tayo, no? Oo. Yung love ni Lord hindi nagbabago. Yeah. Nararamdaman ko naman talaga yung love niya. So ano nangyari? Parang yung sinasabi nila na ano daw ako ng Holy Spirit. Okay. Na-touch ako ng... Iba yung feeling eh. Tapos right there, doon ako nag-decide na magpabaptize. Yung parang lahat ng heartaches ko, parang kinuha lahat ng pains. So nagpabaptize ka? Nagpabaptize ako. Actually, that day, yung ika-3rd day, nung umiyak ako, hindi ko pa naman alam na may baptism. Towards the end of the program, tinanong na ako. Nagulat sila. Then nakita nila, nung umiiyak ako, lumapit sila sa akin eh. Tapos kinomfort nila ako. Sabi ko, parang nahihiya ako kasi umiiyak ako. Tapos, sabi niya, pwede ka mag-testimony. Nag-testimony ka? Oo, nag-testimony ako kung ano lang yung na-feel ko that day. Sinabi ko, sobrang na-touch ako dun sa song. Doon ko na-realize na sobrang love niya tayo. Kahit ang dami mo pang maling ginawa. Pakiramdam mo, marami kang maling ginawa. Yung maling ginawa ko, more on hindi matigas ang ulo ko. Tumatakas ako sa bahay. Bakit tumatakas? Para sa pag-ibig ba yan o barkada? Barkada, tsaka umaakyat pa ako ng bakod. Ay, grabe ka, super clank ka talaga. Umaakyat ako ng gate. Yun lang naman yung mga... Kasi panganay ako eh. Oo. Kailangan maging role model ako. Sa mga kapatid ko. Yun. Pero palagay ko ngayon natupad na yan, yung pagiging role model mo. Yeah. Diba? Oo. Pero marami akong pinagdaanan sa mga kapatid ko bilang ate. Na dumating sa point na meron akong kapatid na napariwara. Inano ko yun, inayos ko yun. Kaya siguro feeling ko,
natagalan yung pag-aasawa ko. Oh, okay. Parang pinaayos muna sa akin ni Lord yung mga kapatid ko. Na parang hindi muna kita bibigyan ng asawa hanggat hindi muna settle tong... Kasi separada yung nanay mo dun sa tatay. Kaya ikaw ang lumabas na parang padre de pamilya. Oo, ikaw rin yung breadwinner sa inyo? Not really naman, pero dumating din sa point na kailangan akong tumulong. Oo. Dumating din sa point na pagdating ng high school, ako na yung nag-tuition fee sa akin. Dahil humina yung business ng daddy. Kay Christine, ako nagpaaral. Oo. Tapos, binigyan ko ng mga kotse yung mga kapatid ko. Binigyan ko rin ng allowance ng mami ko for a certain span of ilang years. Yun, tumulong ako sa family. Sabi nga sa Bible is, those who refreshes others will be themselves also be refreshed, di ba? Oo. Ibig sabihin, kasi pinagpapala ka ni Lord kasi nagiging pagpapala ka rin sa iba. Diba? Di ba, sabi nga nila, the more you give, the more blessings you will receive. Oo. Better to give than to receive. Oo, diba? better to give than to receive. Tsaka ni-learn ko rin Ate Ami na huwag mag-expect sobra sa lahat ng bagay. Kahit sa tao. Oo. Para hindi ka ma-frustrate. Kay Lord ka nalang mag-expect. Yeah. Minsan nang kailangan mo mag-wait. Patience is the key. Kasi minsan parang ang tagal niya ibigay. Okay. Pero kailangan mo pa rin maging patient. Ba't hindi pa binibigay sa'yo ni Lord? Kasi hindi pa time. Hindi pa time, may dahilan. Oo. Or hindi yun ang the best for you. Hindi yun the best for you. Sa lahat ng bagay, di ba minsan pag may nawawala din tayong projects, may mas better na papalit. Yun. Maliban sa mga napagkwentuhan natin, ano yung pinaka for you, yung napatunayan mong buhay na buhay si Lord sa buhay mo? Masasabi mo talagang nagkaroon ng direction yung life ko. Okay. So, na broken-hearted ako. Hindi man kami nagkatuluyan ng tatay ng anak ko. Pero merong pumalit na tapos pinakasalan ako. 2 tatay ko, nandyan pa rin mami ko. Tapos yung mga kapatid ko, okay kami. Ang dami kong trabaho ngayon. Sobra, hindi na ako maganda ugaga. Sabi nga ng asawa ko, may time ka na sa akin. So, parang kung kailan ako nag-asawa, yes, bumubuhos yung trabaho. Oo. Tapos, I think parang masasabi ko na I'm at my best. Okay. Compare noon, o baka meron pang the best. Basta parang sobrang nafe-feel ko lang na yung dreams ko talagang sobrang close ko na, yung mga goal ko. Alam mo, naiintindihan kita bakit ganyan ang reaction mo. Pero ba't ngayon na kay Lord ka, mas maganda ka? May ibang glow ngayon, di ba? As in, everyday ako nag-work ngayon, as in. Di ba? Meron pa akong 2 movies, tapos ang dami kong TV shows, and may mga out-of-town shows pa ako. And then, I just had my 30th anniversary concert. Sobrang naging successful yung concert na medyo kinabahan ako. Pero napuno ko yung venue. Oo. Ang galing. So, lahat yung gawa ni Lord. Yes. Hallelujah. Kasi sinasamahan ko talaga ng prayers. Oo. Parang best friend ko siya. Kasama mo pala. Oo, parang, Lord, binubulungan ko siya lagi. Oo. Hindi naman kailangan nasa church ka para kausapin siya eh. Correct. Anywhere you go, pwede mo siyang kausapin. Amen. Kahit ano pang situation mo, lagi ko siyang kinakausap talaga. Kahit nasa kotse ka, kahit ganyan, kahit na may lakad ka, yun ang dapat, As in, walang mintis. Hindi ka humihiwalay. Hindi ako kahit traffic, pinagdadasal ko. Oo, ako kahit parking. Nakakarating ka sa oras. Nakakarating. Minsan late, pero pinapakalma ko lang yung sarili ko. Kasi minsan pag kalmado ka, parang nagiging smooth yung flow ng araw. Pag the more na nagpapanik ka, ibig sabihin,
Kasi ayaw ni Lord na nagpapanik eh. Oh, parang nawawalan ka ng tiwala sa kanya. Nawawalan ka ng nagpapanik. tiwala. Okay. O, pag nagpapanik ka, hindi ko to kinakwento eh sa lahat. Meron ako sa social media ko na Aramina's Fave Verses. Hashtag. Okay. Pag sinearch nyo sa Instagram, hashtag Aramina's Fave Verses. Okay. Yun yung mga once in a while na pinopost ko na verses na na-feel ko nung mga araw na yun. And mga stories ko. Ay, Pero hindi ako yung everyday nagpo-post. So meaningful lahat sa'yo yung mga verses na yun. Yes. Na-experience mo lahat. Oo. Hindi naman ako very vocal about my faith. Basta alam kong malapit ako sa Kanya. But I'm sharing my experience, I'm sharing my, yung ganitong mga testimony sa mga friends ko. Okay. At saka, pag may mga pinagdadaanan sila, Doon mo nilalabas. yes, kinakausap ko sila. Sa mga experiences mong lahat yan, sa pagmamahal mo, sa friends mo, ganyan. Si Mandy, ilang taon na? 10? Magte-10. Magte-10. December. Pinapangaralan mo siya? Napakaswerte ko sa anak ko. Napakasipag mag-aral, napakabait. Tinuturuan ko siya magdasal. Tapos, pinapaunawa ko sa kanya na hindi dapat lahat ng gusto kailangan bilhin, Kailangan makuha. kailangan makuha. Kasi pinaghihirapan natin yung yung pinangbibili. Inaano ko siya, magkaroon siya ng compassion din sa ibang tao. And pag nakakausap ko yung teacher, maayos na tao, maayos na bata daw yung anak ko. Ay, mabait naman kasi. Hindi daw siya bully, hindi very friendly, nagsha-share. Gano'n, parang natutuwa ako pag naririnig kong gano'n. Kasi yung nakikita niya sa nanay. Sabi nila pag mabait daw yung anak, kasi daw yung nanay mabait. Yun. Diba? Kasi Gusto nakikita ko yun maging good role model sa anak ko. Ganun. Kaya rin siya kumakain ng vegetable. Yun ang nakikita niya sa'yo. Kasi nakikita niya ako kumakain ng vegetable. I'm sure paglaki nun, super ganda rin. Di ba? Pag teenager na siya, anong gusto mong maiwan na aral na ibibigay sa kanya, na maitatanim niya sa utak niya? Maging ano pa rin, padasalin, maging matutong makitungo sa tao. Kumbaga, wala siyang pipiliin na tao. Na mahirap man, mayaman, pare-parehas ang approach mo sa kanila. Lahat ng tao pantay-pantay. Oo, lahat ng tao pantay-pantay. Tapos, kasi ang nakikita ko, ginagaya ko ng anak ko eh. Kaya ang sipag din niya mag-aral. Kasi nakikita niya kung gano'n naman ako kasipag magtrabaho. Praise God. Yun. Regalo siya sa'yo ni Lord. Ano? Sobra. Meron ka pang mahihiling kay Lord? Siya na bahala kung ano pa yung mission ko dito. Talaga? Oo. Kung ano yung mission mo, susunod ka pag sinabi niya sa'yo. Palagay ko umpisa na ngayon. Di ba? Feeling ko, parang meron siyang gustong ibigay sa akin, which is, I'm still praying for it. Kasi, nilalatag na sa akin na hindi ko hiningi. May idea ka? Hindi ko hiningi. Sobrang umihingi ako ng sign. Sabi ko, wag na tayo dyan, wag na, ganyan, yung mga ganun. Sabi ko, kung hindi nila ako maantay magdesisyon, hindi meant para sa akin. Okay. Meron ka pang gustong sabihin sa audience natin? Meron ka pwedeng i-advise sa kanila doon sa mga may pinagdaan ng sakit tulad mo, o may pinagdaan ng hindi ganun kadali, yung mga heartaches na sinasabi mo. Ano yung pwede mong i-advise na ganyan? O yung mga single parent din? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Temporary lang yung problema. And importante talaga prayers. And ask for strength. Ask for guidance. And yung nararamdaman nyo, okay lang yan. That experience na
na-experience nyo, it will make you a better person. And it will hone you na para sa better future, mas lalo kang magiging strong na tao. Kumbaga parang pinagtitibay ka dahil sa darating na ibibigay sa'yo ni Lord. Kasi baka pag binigay sa'yo ni Lord yun, hindi ka pa ganun katibay, mawala yun. Hindi mo makayanan. Hindi mo makayanan. Okay. Yun. So, kapit lang. Kapit lang dahil matatapos din yan. And hindi tayo bibigyan ni Lord ng hindi natin kakayanan. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Yun. Basta dasal lang, tulad ng sinabi. Yan, dasal lang. At tutulungan Dapat kami. samahan mo talaga ng dasal. Oo. Pwede mag-request na ipag-pray mo yung mga tao na nangangailangan ng prayers ngayon. Pinagpipray ko lahat ng mga nanonood ngayon na sana i-heal nyo po yung, Lord, i-heal nyo po yung heart nila, kung ano man yung nararamdaman nila, sakit, grief, lungkot, i-heal nyo po. And please guide them. Please touch their hearts. Na andyan po kayo. Cover them with your precious blood. Yes. Iparamdam nyo po na yung pagmamahal nyo po kahit may pinagdadaanan po sila. And I ask forgiveness for their sins. Please bless them. Lord, you're our Savior. Yes. We thank you for everything, Lord. Amen. In Jesus' name, amen. Thank you. Thank you. Thank you very much. This I'm is so a blessed. different interview. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako. Oo. Kasi this is a different side of me. Wala akong interview na ganito ever. Oo. This is the first time. We're so blessed. This is the first time. Diba? Yeah. Oh my, thank you. Oh, Thank you welcome, very welcome. much. Oo. Ayun. I hope na-inspire po kayo sa kwento ko. Yes, I'm sure hindi lang kayo na-inspire, nag-enjoy pa kayo sa mga kwento ng nangyari, mga experiences ni Hazel, ni Miss Aramina. Hanggang sa susunod po, dito pa rin sa Finding Hope with Annie. At ngayon kasama si Miss Aramina. I love you. Love you, madami.